Everybody say, praise the Lord! Let us open our Bible on Isaiah 43:10 and 11. Praise the Lord. Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. I, even I, am the Lord, and beside me there is no Savior. Ayan. Ang tanan mag-iingon og praise the Lord. So, ang tanong nito, willing ka ba nga maging one of the witnesses ka para sa Kanya? Are you willing? Praise the Lord. Gusto nyo ba na maging kasama kayo sa mga magsasaksi patungkol sa ating Panginoong Hesukristo? Are you willing? Mahina. Are you willing to be one of the witnesses for our God? Are you? Okay. Are you willing? Yan. Praise the Lord. Ye are my witnesses. Yan ang sabi ng Diyos. Tayo ang kanyang mga witnesses. Kaya kailangan pagtibayin natin ang ating commitment sa Kanya na tayo ay maging kasama sa mga witnesses para sa Kanya. Ang nagsabi nito ang Panginoon Diyos, saith the Lord, and my servant whom I have chosen. Bawat generation, may mga servants may servant siyang i-choose to be a witness, to proclaim His message, to proclaim His word. That ye may know, para makilala ninyo. See, importante makilala natin ang Diyos. Kaya nga sinabi diyan, be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen, and I will be exalted in the earth. So, ibig sabihin yan, mapalad ka kung nakilala mo ang Diyos. Bakit? Pag sinabing, I will be exalted among the heathen, and I will be exalted in the earth, ang ibig sabihin yan, siya yung magwawagi, siya yung mananalo, siya yung matutupad. I-open mo lang yan kasi gusto yan mag-live. Ito yung pamilya ni Brother Dudo ng taga Dipolog. Gusto nilang makinig sa Word of God. Mahirap ang signal doon, pero nagsikap sila makatawag ngayon. Praise the Lord! So, importante ang pagkilala sa Kanya. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen, and I will be exalted in the earth. Napakaraming mga beliefs and practices, ideologies, sa sanglibutang ito. Subalit hindi lahat sumasampalataya, naniniwala sa Diyos. Pag sinabi niyang, I will be exalted among the heathen, and I will be exalted in the earth, siya yung magwawagi, siya yung matutupad. He will bring to nothing the understanding of the prudent. He will bring to naught the wisdom of this world. Ibig sabihin niyan, mapalad ang nakakilala sa Diyos dahil siya ang totoo, siya ang matutupad, siya ang magwawagi. The truth, ika nga, shall prevail. Tingnan mo yung explanation ng science, how the universe were formed or created. Ang kanilang explanation how human being formed. Hindi ayon sa Diyos. Kasi hindi nila na-recognize that there is God who created the universe. Ang kanilang paniwala, itong mga tinatawag na Milky Way, itong tinatawag na mga ano-ano pa diyang nandyan sa outer space, nagkaroon daw ng collision na malakas ng Big Bang. Then, the universe were created. Tapos, ang human being came from the apes by evolution.
hanggang naging tao. Oh. When in fact, human were created in the image of God. So sa kanilang explanation, they despise God. Kasi ang tao, representing God. Hindi nila in-acknowledge ang Diyos. Hindi nila in-acknowledge ang human. That it is being formed in the image of God. Tingnan mo yan. Kaya kawawa yung mga hindi nakakilala sa Kanya. Kasi doon sila maniniwala sa mga mali. Doon sila maniniwala sa mga kathang isip lamang ng tao. Kaya dati na niyang pinahayag, I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Ano man ang mga bagay-bagay sa sanglibutang ito that go against Him, papahiyaan yan ng ating Panginoong Diyos. He will bring to nothing the understanding of the prudent, and He will bring it to naught the wisdom of this world. Kaya mapalad ang nakakakilala sa Kanya. Importante ilhon nato ang tinuod nga Diyos. Praise the Lord! Para dili ka maapil dito sa mga kabakakan, dili ka maapil ngadto sa mga false sama sa mga gilaglag sa Diyos nga wa mo tuok kaniya gikan sa langit diri man sa yuta. Katulad sa mga napahamak, katulad sa ibinagsak, katulad sa pinarusahan ng Diyos dito sa lupa at sa langit. Tingnan natin yan sila. Huwag natin yan silang kalimutan. Kasi yan yung gawa ng buhay na Diyos. Kaya, una, kilalanin siya. Praise the Lord! And believe me. Una, kilalanin siya. Ikalawa, paniwalaan mo siya. Iba kasi yung naniwala ka sa Kanya. Kahit ang tao nakakilala sa Diyos, but if you refuse to believe Him, magawa mo. Pero kung nakakilala ka sa Kanya, then naniwala ka sa Kanya. Iba yung naniwala ka sa Kanya. Because you accept all His words as true. Pag naniwala ka sa Diyos, tinanggap mo lahat ng Kanyang salita na totoo. Pag naniwala ka sa Kanya, gagawin mo talaga ang Kanyang inuutos, sinasalita para sa iyo. Iba yung paniwala. O naniwala ka sa Diyos, o nakakilala ka lang sa Kanya. So, unang-una, kilalanin mo siya. Ikalawa, paniwalaan mo siya. Ikatlo, understand. Understand, ibig sabihin yan. Nakilala mo siya, naniwala ka sa Kanya, naunawaan mo siya. Pag sinabing understand, kaya mong i-explain kung ano yung na-understand mo. Praise the Lord! Pag sinabing naintindihan mo, kaya mong dipinsahan ang iyong naintindihan. Kaya mo siyang ipagtanggol. Kaya mo siyang panindigan. Tingnan mo yung mga anak ng Diyos dito sa Bible na nakakilala, naniwala, at nakaintindi sa Kanya. Di ba? Sumunod sila sa utos ng Diyos. Kahit papatayin sila, itapon sila sa apoy, itapon sila sa leon, kahit paanong gawin sa kanila, i-demote sila sa kanilang trabaho, kaya nilang i-explain. Kaya nilang ipakita ang kanilang naunawaan sa Diyos. Kaya ganun. Not just knowing Him, but you have to believe Him. Not just believing Him without understanding. Kung naniwala ka man sa Kanya, unawain mo siya. Unawain mo that I am He. Before me, there was no God before formed. No? There was no God formed. Neither shall there after me. Paano ang pagkilala mo sa Kanya? Ano ang paniwala mo sa Kanya? Ano ang naunawaan mo sa Kanya? Na wala ng Diyos. Siya lang nag-iisa. Importante yan eh. Importante i-acknowledge natin na siya lang ang Diyos at wala ng iba. Kaya nag-warning nga si Lord Jesus Christ eh. Maraming magpunta dito na mga false gods, false Christ, false prophets, false preachers, false ministers. Nag-warning pa siya, even the angel of darkness will transform into an angel of light.
even the ministers of Satan will transform into the ministers of God. So ibig sabihin yan, yung pagkilala natin sa Kanya, yung paniwala natin sa Kanya, yung pag-unawa natin sa Kanya, based on His Word, dito sa banal na salita ng Diyos. Praise the Lord! Even I am the Lord, and beside me, there is no Savior. Wala nang sino ba bang Savior? Si Lord Jesus Christ lang. So, siya lang yung nag-iisa. Kaya dalawang ayang na-mention dito, even I. Katulad yan kay Moses, I am that I am. So, pinaunawa na yan ng Diyos ahead na Savior siya. Wala nang iba. Praise the Lord! So, i-magnify natin ang Diyos. I-exalt natin ang Diyos. Palakihin natin ang Diyos. Itaas natin ang Diyos. Why? He is worthy. Why? This is an appropriate manner na dapat nating ipakita sa Kanya. Bakit? Without Him, wala tayo lahat. Without Him, we are not breathing. Without Him, we never exist. Hindi tayo nag-exist. Without Him, there could be no eternal life waiting ahead for us. Praise the Lord. Without Him, there will be no mansion made of gold for us. Without Him, wala lahat. So, saan tayo magpakita ng pasalamat? Doon sa naggawa, doon sa nagbigay, doon sa may-ari. Kaya ganon sa buhay natin. Know Him, believe Him, understand Him, and magnify Him, and exalt Him. Praise the Lord! Basa, Psalms 34 verse 3. Praise the Lord. O magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. You see, i-magnify, alam mo yung magnify? Kita ka ng magnifying glass. Ginagamit yan sa mga small objects or small letters. Para mabasa mo yung mga maliliit na mga letra na nakaprint sa box ng ano yung item na yan or sa any reading materials. Pag hindi mo yan, hindi kaya ng mata mo, kuha ka ng magnifying glass. Pag lapit mo yan sa magnifying glass, ima-magnify niya yung letters. Palakihin niya. Clearly, boldly, mababasa mo yan. Even how tiny is that. So pag sinabing magnify the Lord, siya yung ipalaki natin. Siya yung ating i-acknowledge na siya ang giver of life. Siya ang good God, mabuting Panginoon na nandyan sa Kanya ang loving kindness. Lahat ng karakter na dapat natin siyang palakihin, dapat natin siyang pasalamatan, dapat natin siyang i-magnify. Gawin natin yan sa Panginoong Diyos. Huwag sa ating sarili. Huwag natin yan gawin sa tao. Huwag natin yan gawin sa kanino pa man na ginamit sa mga past ng ating Panginoong Diyos, nor sa present, nor sa future. Siya lang ang ima-magnify natin, wala ng iba. Siya lang ang i-exalt natin, wala ng iba. Nakakarinig na ba kayo dito ng tao na sabihin niya, kung hindi kayo dadaan sa akin, wala kayong kaligtasan? Ibig sabihin, hindi kayo luluhod sa akin, hindi kayo maligtas? Tao nagsasalita niyan, hindi yan deserving magsalita ng ganyan. Isa lang ang may titulo na pwedeng magsalita niyan. Ang Diyos na nag-create sa heaven and the earth. Kaya huwag tayong magpa-deceive. Pag nakarinig kayo ng ganyan na klaseng statement na tao nagsasalita, then he is referring direct to himself. That is falsehood.
Falsehood yan. Kahit pa anong galing, kahit pa anong yaman, kahit sino pang ano yan. That is falsehood. Maniwala kayo. Importante makilala natin ang totoong Diyos. Importante paniwalaan natin siya at wala ng iba. Importante maunawaan natin ang kanyang pagka-Diyos. Kaya siya lang ang dapat nating i-magnify, siya lang ang dapat nating i-exalt, wala ng iba. Praise the Lord! At ano pa? Wala nang ibang sambahin. Siya lang ang sasambahin natin. Wala nang ibang banal katulad niya na gusto niyang i-impart sa atin yung kanyang kabanalan. Basahin natin yan. Psalms 99 verse 5. Praise the Lord. Exalt ye the Lord our God, and worship at his footstool, for he is holy. Yes, worship at his footstool, for he is holy. Ay importante na kilala natin siya. Importante na pinaniwalaan natin siya at naunawaan natin siya. Pag nandyan sa atin yung tatlong bagay na yan, anong gagawin natin? Magnify Him, exalt Him, worship Him, for He is holy. Praise the Lord! Pag nawala ka sa pagkilala sa Kanya, pag nawala ka sa pagpanampalataya sa Kanya, pag nawala ka sa pag-unawa sa Kanya, para kang si Lucifer. Kasi kung nakilala pa ni Lucifer ng lubos at kinilala niya ang Diyos, hindi siya lalaban sa Diyos. Kung naniwala pa sa Diyos, hindi siya maglaban sa Diyos. Kung naunawaan pa niya ang Diyos, hindi siya magmataas laban sa Diyos. That is the danger of not knowing, not believing, not understanding God. So, anong nangyari doon? Basahin natin. Revelation 12:7. Praise the Lord. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Tingnan mo. Pag sinabing there was war in heaven, there is matter. What is the cause? Ano ang matter dito? Di naman pwede ang Diyos mag-declare ng war kasi Diyos na siya eh. Possess na niya ang trono eh. Possess na niya ang highness. Meron dito nag-declare ng war kasi ang cause, ang dahilan, gusto niyang i-dethrone ang Diyos. Gusto niya siyang sasambahin. Gusto niya siya yung i-exalt. So ngayon, para masunod ang kanyang gusto, kasi hindi niya kinilala ang Diyos, hindi niya pinaniwalaan ang Diyos, hindi niya naunawaan ang Diyos. Ano nangyari? He himself gathered his forces. Nagpakalakas siya sa kanyang sarili. Dinisid niya yung mga angels. And those angels who do not know God, believe and understand God, yun ang nakuha niya. Yun ang nakuha ni Satanas. So, nag-declare siya ng war. Michael and his angels fought against the dragon. Hindi naman pwede na manaig ka laban sa kanya. Then, Satan or Lucifer fought with his angels. Lumaban talaga siya. Hindi talaga, kaya may war talaga sa langit. May nangyari talaga doon. Dahil sa kakulangan ng pagkilala niya sa Diyos. Sometimes we disobey because we lack knowledge. We lack faith. We lack understanding about God. Kaya wag nating panghinaan yan sa buhay natin.
Importante yan. Kaya huwag magkulang sa salita ng Diyos. Huwag magkulang sa pagpakinig ng salita ng Diyos. Kailangan natin ng constant abide dyan sa Diyos. Constant connection with God. Kailangan talaga yan. Yung mag-asawa nga, pag matagal hindi nagkakausap, naghihiwalay. Hindi nyo ba alam yan? Ang daming mga mag-asawa na kahit nandito lang sa Pilipinas, pumunta lang dyan sa Cagayan, taga Davao sila, pumunta lang sa Cagayan ng husband, na-assign, walang communication sa asawa, nagkahiwalay na pala, meron na palang ibang pamilya doon. Bakit? Walang constant communication. Ito pa kaya sa Diyos? Na si Satanas, grabe yan, matindi yan na deceiver yan. Wala nang ibang gustong gawin yan sa atin to steal, to kill, and to destroy. O kaya, no wonder. We need constant communication with Him. Prayer and hearing the Word of God. Praise the Lord! Oh, imagine that. Could you imagine one of His archangels, isa sa mga archangels niya, fought against His Creator? Lumaban. Laban sa naggawa sa Kanya. Can you imagine that? So therefore, hindi niya ginamit ang kanyang knowledge, ang kanyang faith sa Diyos, at ang kanyang pag-intindi. So, ano ngayon ang nangyari? Basa. Isaiah 14:12 hanggang 14. Praise the Lord. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yan. Dahil sa kanyang pride, dahil sa kanyang pagmamataas sa kanyang sarili, that's why the pride of life, that is one of the so-called fall of human. Yan yung kapahamakan ng tao, yung pride. Bakit? Ayaw ka magpasakop doon sa dapat mong pasakupan. Ayaw mong maniwala doon sa dapat mong paniwalaan. Ayaw mong unawain yung sa dapat mong unawain. Para doon ka mag-serve, doon ka mag-worship, doon ka mag-serve. Doon ka mag-bow down. Ayaw mo yan Pride. So, ano ngayon ang naging resulta sa ginawa ni Lucifer? Basahin natin. Isaiah 14:15 hanggang 18. Praise the Lord. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. They that see thee shall narrowly look upon thee, and consider thee, saying, Is this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms, that made the world as a wilderness, and destroyed the cities thereof, that opened not the house of his prisoners? All the kings of the nations, even all of them, lie in glory, every one in his own house. 19 pa. But thou art cast out of thy grave like an abominable branch, and as the raiment of those that are slain, thrust through with a sword, that go down to the stones of the pit, as a carcass trodden under feet. Yan. Huwag mong sabihin, pag na-impyerno si Satanas, meron siyang trono doon. Huwag mong sabihin, pag na-impyerno si Satanas, superior siya doon. That is the place of his torment. That is the place of his misery. Kaya nga, he is like an abominable branch. He is like the garment of the soldier that is being killed at tinapon. There is no such joy. There is no such glory. There is no such ma-describe mo na meron siyang katangian na kaaya-aya, katangian na ating i-desire. Hindi. He is like an abominable branch na tinapon doon sa kanyang grave. Grave niya yan, libingan niya yan. Bakit?
Hindi niya kinilala ang Diyos. Hindi niya pinaniwalaan ang Diyos. Hindi niya inunawa ang Diyos. Hindi niya inexalt ang Diyos. Hindi niya sinamba ang Diyos. Hindi niya inextol ang Diyos. Gusto niya siya. Siyang masunod. Gusto niya siyang magaling. Gusto niya siya. O di anong nangyari? Bakit? Meron pa bang ibang Diyos? Wala na. Kaya nga, do not ever do that. Huwag mo talagang gawin yan. Wag. You know why? Pag hindi natin ginawa sa Diyos ang pag-exalt, ang pag-magnify, ang pag-worship, ang pag-serve, ang pag-bow down, ang pag-humble dyan sa kanyang presensya, pag hindi natin ginagawa yan, we are provoking Him to anger. We provoke Him. The question is, are we stronger than Him? Yan ang tanong. Nung nag-declare ng war si Lucifer sa Diyos na lumalang sa Kanya. So, siyempre, mapoprovoke talaga ang Diyos if you declare war against Him. But the question is, was Lucifer stronger than Him? Ganon din sa atin. Are we stronger than Him? Kung i-provoke natin ang Diyos magalit by disobedience, kung i-provoke natin ang Diyos magalit by unbelief, kung i-provoke natin ang Diyos by refusing to worship Him, by refusing to humble ourselves before Him, are we stronger than Him? Yan ang tanong. Basa. 1 Corinthians 10:22. Praise the Lord. Do we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than He? Yes. That's right. Pinag-aalit ba natin ang Diyos magalit? Tayo ba'y mas malakas pa kaysa Kanya? So, do not ever do it. Huwag mo talagang gawin. So, ang gawin natin, mag-humble tayo sa Kanya. Mag-bow down tayo sa Kanya, mag-worship tayo sa Kanya, mag-serve tayo sa Kanya. Let us exalt Him, let us magnify Him, let us know, believe, understand na wala ng iba, siya lang. At gawin natin ang nararapat nating gawin because He is worthy and we are. What? It is our, that's why Paul said, I am debtors both to the Greek and to the barbarian. Utangan ako sa mga Griego at saka sa mga barbarian. As for me is, I am ready to preach the gospel of Jesus Christ. Bakit? Actually, Paul is repairing his debt. Yung utang niya sa Diyos. Saan mo ibabayad yan? Sa kapwa mo. Praise the Lord! So we are obliged to bow down before God, to worship Him, to serve Him, to humble ourselves before Him. Yan ang dapat nating gawin. Praise the Lord! Basa, 1 Peter 5:6. Praise the Lord. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Alright. Pag nagawa natin ang nakapagpasiya, yung nakalipay bas Ginoo, gibuhat nato, na ay consolation ang Diyos sa ato, na ay reward ang Diyos sa ato. May gantimpala siya. Kaya kanina may nagbabalot dito ng mga something. Sabi ko, ano yung binabalot mo dyan? Ano ito? Reward ito sa mga nag-attend ng exam sa Bible. At kung mga nasa ano sila, mga top-notchers or hindi natin alam kung ano yung kahanga-hanga na pinakita nila sa Panginoon, meron din silang tatanggapin kahit papaano. Ganon, pag mag-humble tayo sa Kanya, humble yourselves under the mighty hand of God, which is the only God, the only Creator, the only Savior, and there is no other than our Lord Jesus Christ. He will exalt you in due time. Meron siyang
pagtataas sa iyo in due time. Anong klaseng exaltation yun? He will change your corruptible body into incorruptible. He will change your dwelling place into a mansion made of gold. He will elevate your being into a highest elevation. Hindi basta-basta. At lahat ng sasabihin ng Diyos, mangyayari yan. Pag anong sinabi niya, totoo yan. Visible and invisible. Tingnan mo yung mga prophecies kay Lord Jesus Christ sa Old Testament. Nangyari yan perfectly, accurately in the New Testament. Tingnan mo yung sinabi dyan sa Revelation na mga nireveal dyan. Nangyayari yan. So, ano yung sinabi ng Diyos? He will be exalted among the heathen. He will be exalted in the earth. Siya yung magwawagi. Lahat ng mga scientist na mali ang paliwanag, paano ang tao nagawa, paano ang mundo nagawa. Papahiyaan yan sila lahat ng Diyos. Bakit? They are provoking God. Bakit? Nililito nila yung tao. Nagmamarunong sila sa sarili na higit sa Diyos because after all, they did not acknowledge the truth of God or the Word of God. Making themselves to be wise. What will happen? They become fools. Maging mga mangmang yan sila pagdating ng panahon. Minsan, ang tao, nakaangkin lang ng knowledge, tingin niya sa sarili niya, Diyos na. Diyan ka nagkakamali. Hindi pwede magkakaroon ng multiple God. Maraming mga Diyos. Isa lang talaga yan. Kaya sinabi niyan, there is none other God that is being formed, neither after me. Wala nang sunod sa Kanya. Walang expiration ang Creator. He is eternal, divine God. Praise the Lord! And look at yourself. That is the image of God. We are so blessed because we were created in the image of God. Praise the Lord! Dami kaya nating pasalamatan sa Panginoon. Grabe. Sobra-sobra. Kaya, pag mag-humble lang tayo sa Kanya, He will exalt you. He will exalt me. He will exalt any. Sino pa dito na mag-humble under the mighty hand of God? He will exalt you in due time. Tingnan mo dito, meron siyang pinalo dito na tao. Huwag mong sabihin, God only will exist to those who are believers. He is the God of all men. Those who are believers or non-believers, He is still the owner of everything. Praise the Lord! Kaya pwede niyang pakialaman ang lahat ng tao sa sanglibutang ito. Siya may-ari sa lahat. Mapalad yung taong nakakilala sa Kanya. Mapalad ang taong naniwala sa Kanya. Mapalad ang tao na nakaintindi sa Kanya. Lalo't na pag-humble ka sa Kanya. Sino yung tao dito na 7 times pinadaan siya ng naging ganyan siya? Kasi he did not acknowledge the true God and the true Creator. Inangkin man niya. By my might, I made this Babylon great. By my wisdom, puro by my. Nagalit ang Diyos sa kanya. Ngayon, kunan kita ng wisdom. Kunan kita ng trono. Kunan kita ng glory. Then the people cast him out. Doon na lang siya nakatira sa damuhan. Humaba yung buhok niya parang lion. Humaba yung kuko niya parang eagle's claw. Pinaunawa sa kanya ng Diyos 7 times. Until such time, kumilala na siya sa Diyos. Until such time, nag-humble na siya sa nag-iisang Diyos. Until such time, in-exalt niya ang Diyos. Basahin natin yung pinaka-final. Daniel 4:37. Praise the Lord. Now, I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all whose works are truth, and his ways judgment, and those that walk in pride he is able to abase.
Yan. He is testifying what he experienced from the King of Heaven. Naghahayag siya sa nangyari sa kanya, sa ginawa sa kanya, sa hari doon sa langit. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol or exalt and honor the King of Heaven, all those who, all whose works are truth, and his ways judgment, and those that walk in pride, he is able to abase. Eh, sino ba yan si Nebuchadnezzar? Non-believer yan. But he is human. He is created by God. Yung owner may karapatan sa kanya kasi gawa siya ng manggagawa. There is no such things here on earth that are not being made by Him. Kaya nga sabi ng mga disciples, Lord, keep these people mouth shut. Maingay masyado. Kaya nga sabi ni Lord Jesus, if they will remain silent, praising, exalting God, then the stones will be making noise to praise God. Kanya lahat yan eh. He can use anything. He can make the water swell. He can dry the sea. He can dry river. Lahat sa kanya kasi. Kaya therefore, siya lang yung nag-iisa. Na i-acknowledge natin, na sambahin natin, mabuti yan eh. Nagkaroon pa tayo ng pagkakataon makakilala sa Kanya. Mabuti pa nga, nagkakaroon pa tayo ng chance na makapaniwala sa Kanya. Because such privilege is so great. Malaking privilege yan pag naniwala ka sa Diyos, na sa totoong Diyos. Naalala niya si Pero na nagmamatigas sa kanyang puso. Inutusan si Moses over Egypt to ask Pharaoh to let the people Israel go to worship their God. Nagmatigasan. Ayaw maghambol si Pharaoh. Kaya sabi ni Moses at saka ni Aaron, how long will you refuse to humble before our God? Basahin natin yan. Exodus 10:30. Exodus 10:3. Praise the Lord. And Moses and Aaron came in unto Pharaoh, and said unto him, Thus saith the Lord God of the Hebrews, How long wilt thou refuse to humble thyself before me? Let my people go, that they may serve me. Yan. Ang tanong, may nagawa ba si Pharaoh sa pagmamatigasan niya? The more he refused to humble, the more damage were done. Sa iyahang pag-refuse mag-humble, mas dako ang damyos ang nahitabo sa iyahang kinabuhi. So, ganun sa buhay natin. The more we refuse to humble before God, the more damages will be done in our lives. The more time will be wasted. Sayang ang mga oras, sayang ang mga panahon. Mabuti na lang si Sister Abigail. To God be the glory. Nakabalik siya before it's too late. And she restored everything to God. Binalik niya lahat. Last Friday night, na-restore niya yung pag-attend sa choir. Praise the Lord. Ganon. Sa 24 hours, how many percent were given to the honor of God? Yan ang tanong ngayon. To whom you yield your servants to obey? To the world? To yourself? Or you are bowing and humbling yourself before God and worship Him in holiness, worship Him in humbleness, worship Him in fear. Yan ang importante sa buhay natin. Kaya si Pharaoh, walang nagawa. The more he hardened his heart,
more damages were done until such time. Patay lahat ang firstborn in Egypt, including his own son. Then naisip niya, if he will remain hard, magmatigasan pa rin siya, baka maubos silang lahat. So, he let the people go together with Moses. Go! And worship your God! And nag-ano man ang isip niya, nagbaliktad. Pero man nagsulsol, siguro general ba ang nagsulsol? Oh, pero, why do we let them go? He is our servant, or they are our servants. But ibalik natin sila. Hinabol nila ngayon. The more magmatigas ka, the more damage will happen. Imbis may mga soldiers pa sanang naiwan si Pero, naubos tuloy. Nag-iisa siyang umuwi. Bowing his head down. Pahiyaan siya. Bakit? Huwag mong sabihin ang Egyptian not made by God. Kung naghumble sana siya, baka maligtas pa siya. See? Kaya isa lang ang Diyos. Mapalad ka kung magkaroon ka ng totoong Diyos sa buhay mo. Mapalad ka. Kaya, let us therefore know, believe, and understand that He is only God. Beside Him, wala nang iba. But we have to do. Worshiping Him, exalting Him, serve Him. Mag-serve tayo sa Kanya. Dito sa Bible, may mga karanasan ang mga anak ng Diyos. Yung mga parents ng mga present hari nung panahon nila, like King Josiah. Nung pinarepair ni King Josiah yung temple, kasi dilapidated na, pinarepair, meron doong na found out na book. Pagbukas ngayon sa book, it is all about the disobedience of their parents. It is about the worshiping of idols of their parents. And God made promise to curse them. God made promise to do something against them. Ngayon, yung priest ngayon, dinala doon sa scribe. Yung scribe naman, binasa doon kay King Josiah. King Josiah, we found a book, and these are being written, thus saith the Lord. Ang mga magulang natin noon, nag-disobey, nag-worship ng idol, nag-disobedient sila, gumawa sila ng mga kalukuhan sa mata ng Diyos against His commandments, and He vowed a promise that He's going to curse our place, our nation. Anong ginawa ni Josiah? Nag-humble siya, nagsisi siya, nag-acknowledge siya sa lahat ng kanyang kasalanan para hindi matuloy yung damage na sinalita ng Diyos. Basahin natin yan. 2 Kings 22 verse 19. Praise the Lord. Because thine heart was tender, and thou hast humbled thyself before the Lord, when thou heardest what I spake against this place, and against the inhabitants thereof, that they should become a desolation and a curse, and hast rent thy clothes, and wept before me, I also have heard thee, saith the Lord. Yan. Tingnan mo. How important yung paghumble natin sa Kanya. Praise the Lord! Naghumble siya because your heart is tender. And you did humble before me. After you heard my words against, that I will make you desolate. Pero nagpakumbaba ka, nagsisi ka, then I will hear you, papakinggan kita. Hindi ko na susumpain kayo lahat. So, ganun ka-importante ang pag-humble natin. He is the judge. Di ba na-message yan dito? He is our judge. He is the lawgiver. He is our king, and He will save us.
Yan ang lagi nating tandaan. Praise the Lord! O, meron pa dito sa panahon ni Rehoboam. Si Rehoboam na mabuti na lang, there was an instance na nag-humble din siya. Basahin natin. Isaiah, 2 Chronicles 12:6 hanggang 7. Praise the Lord. Whereupon the princess of Israel and the king humbled themselves, and they said, The Lord is righteous. And when the Lord saw that they humbled themselves, the word of the Lord came to Shemaiah, saying, They have humbled themselves. Therefore I will not destroy them, but I will grant them some deliverance, and my wrath shall not be poured out upon Jerusalem by the hand of Shishak. Yes. Hindi na sila ibigay sa kamay ni Shishak for their desolation. Bakit? Nag-humble sila. God sent deliverance from the hand of Shishak. Kaya, walang ibang nire-require ang Diyos sa atin but to humble. Wala nang iba. Huwag kang magmatigasan. Huwag kang magpataas sa sarili mo. Huwag kang gumawa ng sarili mong daan. Huwag kang gumawa ng sarili mong Diyos-Diyosan. Kaya nagalit ang Diyos dito sa panahon ni Moses. Gumawa ang mga Israelites ng golden calf. Galit ang Diyos sa kanila. And most of them were executed in the wilderness, and most of them were not able to enter into the land of promise because they provoked God to anger. Kaya itong pandemic ngayon, ano itong pandemic? Why is it worldwide? Why is it being done in the entire planet Earth? Bakit? To teach the people to learn righteousness of God. Para turuan ng Diyos ang mga tao sa katuwiran ng Creator. Kasi ang mga tao ngayon, masyado nang gumagawa ng mga bagay na karumal-dumal sa mata ng Diyos according to His statutes and His commandments. Ito na ang dinidefy nila ang Diyos. Maniwala kayo. Tinan mo yung magparid-parid dyan. Mag-shout yan sila. Gumagawa sila ng caricature ni Jesus Christ. Tapos si Jesus Christ, ano yan? Tawag yan? Merong term yan? Dinimoralize nila si Lord Jesus Christ. Lalo't na yung mga gay parade na yan. Nako! Hindi mo masikmura yung mga images nila. Parang naglagay na sila ng Sodom and Gomorrah sa daan. Kaya maraming sakit na AIDS. Nandyan. But still God is good because nagtuturo nga siya eh. Before mamatay ka, makapagsisi ka man lang, makapagbagong buhay ka man lang, makapag-serve ka man lang sa Diyos, makilala mo man lang siya at maniwalaan mo siya. Kung hindi yan mangyari sa buhay mo, you will be lining up, going to hell. Naglilinya ka na patungo doon sa impyerno. So, therefore, anong ni-require ng Diyos sa atin lahat? Basa. Micah 6:8. Praise the Lord. He hath showed thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Yes. Isa talaga yan. Lumakad kang humble dyan sa Diyos mo. Magsunod ka. Ano yung mga statutes, ano yung mga commandments ng Diyos? Gawin mo, huwag ka nang maghirit, huwag ka nang matigas. Sabihin mo, Lord, here I am. I will never resist, I will never insist myself, I will never disobey your words, even a single word of yours. Ibig sabihin yan, nag-humble ka sa Kanya, nag-submit ka sa sarili mo dyan sa Kanya. Then wait, He will exalt you in due time. Kaya yung sinabi ni Lord Jesus Christ dito, simple lang yung mga sinasabi ni Lord Jesus, but it is being supported with so many events na nangyari sa mundo. Last verse, salita ito ni Lord Jesus. Sige, Luke 14:11. Praise the Lord.
For whosoever exalteth himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. Yes. Whosoever exalteth himself before God will be abased. Whosoever will humble himself before God will be exalted. Tataas ka ng Diyos. Kaya, ang question ngayon, have you done humbling yourself in the presence of God? And how do you apply that to your life? Sa paanong paraan mo, ina-apply mo yan sa buhay mo? Walang iba. Submit yourself under the mighty hand of God. Sa kanyang mga statutes, sa kanyang mga commandments. Wala nang iba nire-require ang Diyos sa atin. Praise the Lord! He hath showed thee, O man, what is good, and what that the Lord require of thee, but to do justly. Huwag kang gumawa ng kalukuhan. And to love mercy. Ibigin mo yung awa. Maawa ka sa kapwa. Marunong ka maawa sa kapwa mo. And to walk humbly with thy God. Lumakad ka na mapapakumbaba sa Diyos mo. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya, it is very important, it is very necessary that we know God, we believe Him, we understand Him, and we will do His will. Yung kalooban niya ang gagawin natin. Dami ng mga messages si Lord Jesus dito. We have so much from God already, from the Word of God. And still, God will refilling us every day. That is how God will sustain us as we remain in Him. Pag manatili tayo dyan sa ating Panginoong Diyos, unlimited yung kanyang sustaining grace and power, wisdom, and strength. Praise the Lord! Kaya pasalamat tayo sa ating buhay na Diyos. Never attempt na provoke ka sa Diyos. Never attempt na magmataas ka laban dyan sa ating Panginoong Diyos. Never do it. Huwag mo talagang gawin yan. Dito tayo sa Kanya. Mag-humble lagi. Magsunod lagi. Huwag nating sayangan ang panahon. Let us use time for His glory and for His honor, and God will use His time for us to fulfill all what He promised. Dito sa sanglibutan. Saan natin maranasan yung promise niya habang nandito tayo sa sanglibutang ito? Dito sa sanglibutang ito. Kailan natin mararanasan yung promise niya sa eternal life? Naghihintay lang yan. Praise the Lord! Oh. Meron tayong kapatiran na mahinga na. Si Kapitan sa barko, Brother Willie Sepnyo. No? May edad na ito, 80 na, pero malakas pa. Pag makita kami niyan sa Manila, mas straight pa yung katawan niya sa akin. Pero 80 anyos na. Wala talagang sakit. Hanga ka talaga sa niya, sa disiplina niyang kanyang lahat na. One day, isang araw, habang nagsasakay siya ng inter-island na barko as kapitan. Kasi retired niya siya doon sa international. Tanda na Kumain siya ng bangos. Hindi niya nalaman yung bangos na pinakamalaking buto, yung pinaka-jaw ng bangos. Panga. Nalunok niya. Hindi niya naramdaman sa dila. Doon niya naramdaman dito sa may esophagus. Ang problema ngayon, hindi natanggal. Monday yon nangyari. Ito lang Monday. Ang problema ngayon, tawag yung asawa niya, Sister Nening. Sabi niya, Daddy, umuwi ka na dito. Kasi patingin natin sa doktor yung liig mo. Mommy, I did attempt. Wednesday yan ha. Nag-attempt ako magbaba sa barko. Problema ko, ang lakas ng alon, yung bote, at saka yung barko na sinakyan ko,
mag-umpugan. Mahirapan ako matanda na rin siya eh. Baka mahulog ako, mami. Hanggang dumating ng Friday, tsaka pa sila nakadak. Kasi sila yung courage. Pagdak, baba siya. Wala na, namaga na dito. Infected na eh. Friday ng alas 11, dumating sa bahay. Sabado ng tanghali. Kinukumbinsi ng mga anak, ipadala sa ospital. Ayaw talaga siya magpa-hospital. Si Mrs. na ang nagkumbinsi. Dad, pag hindi ka magpa-confine sa ospital para yan magaling, para ma-check up din, baka nandiyan pa yung boto. Hindi na ako makatulog. High blood ako. Baka madali tayong dalawa. Doon siya nakumbinsi para for the sake sa wife niya. Dinala sa ospital. Malapit lang sa kanila yung ospital. Pagdating doon, swab test, negative. Pagsilip, kumipot na yung esophagus. Hindi na siya makalunok, lumalabas na. Lugaw, hindi na niya maano. Yung pala, in x-ray siya. Pag x-ray, balik doon. 2 hours lang from emergency room. Wala na. Ang last nakita sa kanya, ganun. Tapos yung mata niya, pumunta doon sa itaas. Parang itinuturo siyang sumusundo sa kanya. Tapos siguro pag lift up ng spirit niya, kumano. And, imbis na 8 times lang yung CPR, 12 times ang ginawa ng mga doctors. Wala na. Pag ECG, straight na, wala ng pulse. Praise the Lord! Ganun lang ang buhay, Dahilan lang yun. Talagang kapahingahan na niya. Lahat mayroong dahilan. Pero actually, it is an appointed time sa kanya na yun. Kaya kinumport ko kayo na Sister Nining. Praise the Lord, Sister Nining. Be strong in the Lord. Ganun talaga ang buhay. Malungkot ako, Pastor, kasi hindi ko siya nakausap. Hindi kasi ako nakapasok doon kasi bawal din sa akin. Sabi ko, never mind. There is a time for everyone of us to see each other. Praise the Lord. Kaya tinan mo yan. Magsikap tayong lahat. Let us strive to enter into that narrow gate. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.